Good day sa inyong lahat guys. So ngayon ay araw ng mga gulay. Araw talaga ng mga gulay kasi nagdala ang anak ng amo ko ng mga gulay para sa aking amo. So ngayon dininis ko isa-isa yung kamatis. Tapos na ako sa kiar or cucumber. Pipino sa Tagalog. Cucumber in English. Kiar in Arabic. So ngayon nilinis ko isa-isa para ilagay sa refrigerator kasi nga naubusan na kami ng stock. So nagsabi si madam sa anak niya babae na need na namin mamili ng mga gulay-gulay para sa amo ko kasi yan ang kinakain niya, puro gulay. So, need na natin yan ayusin lahat. At ayan, nakikita nyo, yung, inaayos ko yan yung kamatis kasi lalagay ko yung bell pepper. Kasi marami-rami yan kasi good for 1 month yata yan. Or kasi hindi naman namin nagagamit lahat yan kasi nga hindi naman gano'n nagluluto. At ayan lamang ay appetite ni madam kasi nga siya ay hindi pwede kumain masyado ng mga laham-laham, manok, mantika. So usually ang kinakain niya ay natural. Gulay na natural na walang preservative. So ayan po yung mga kinakain niya. Daily routine ng aking amo. So usually pagka hindi maganda ang kanyang panlasa, ang kinakain niya yung mga bordonis, ang tawag doon, korat. So, kailangan po yan talaga lagi kami meron stock kasi pag in case na meron siyang gusto sa panlasa niya na ganung gulay, gusto niya agad-agad, meron kasi nga, yun ang gusto ng panlasa niya. Yung mga gulay na binili ng anak ng amo ko ay kas, jirjir, berdunis, kasbara, shabak, at saka yung tinatawag nila dito na um, kurat, bell pepper na red, at saka lemon, melon, at saka kiar. Ayan po yung mga binili ng anak ng amo ko ngayong umaga. Kinuha ko sa labas. So, pinasok ko dito sa sala. Kasi usually talaga pag may dinadala dito mga grocery, kailangan muna makita ni amo bago ko ipasok sa kusina. So, kahit tulog siya or gising, kailangan dalhin ko sa sala kung saan siya nakaupo at doon iisa-isahin niya bago ko ilagay sa kusina. Pag inutos niya ilagay ko sa kusina, saka ko siya inalagay sa kusina. So, ayan, inilalagay ko sa mga lalagyan or sa mga elba. Elba ang tawag nila dyan dito. Yung mga kasbara bordones. Hindi ko na po yan hinugasan kasi pag hinugasan ko po yan, baka po kasi malanta siya or magkaroon siya ng damage kasi nga basa. So pagka kailangan lang po namin na gamitin, saka lang po pinahuhugasan ni amo. At saka lang po niya pinalalabas kasi nga sensitive yung mga dahon-dahon, madali siya masira. So, kailangan po ganyan yung ginagawa. Hindi ko na nga po binalot sa mindi kasi nga maaksesa masyado sa mindi. So, dati ginagawa ko, binabal ko lahat sa mindi yan bago ko ilagay sa refrigerator. Ngayon, nakakita ko ng technique sa isang video sa YouTube na mga ginagawa sa usually sa gulay para tumagal yung buhay niya. So ayan, kailangan lagyan talaga siya ng plastic katulad sa mga mall, di ba? Yung mga styro na ginagamit nila, naka-cover ng plastic para hindi siya agad-agad masira. So usually, ang mga gulay talaga tumatagal lang yan ng 1 week or yung mga down 1 week or 2 weeks. So sa akin naman, tumatagal naman siya ng medyo mga 3 weeks or 1 month kasi nga yung ginagawa ko every day, tine-check ko siya kung may mga sira, tinatanggal ko na agad yung mga basa-basa para hindi na madamay or mahawa yung ibang gulay para siya lang yung sira. So, kailangan ganun kasi nga, practical kasi nga, hindi naman lagi may namimili dito ng gulay kasi ang amo ko ay matanda na. So, yung mga anak lang na may asawa na nagpupunta rito, ang sinasabihin niya, para bumili ng aming mga gulay at pangangailangan araw-araw. Kasi wala naman kami ibang mauurusan, wala naman kami sasakyan dito sa bahay. So, ayan, bali matatapos na ako linis ng refrigerator at maglagay ng mga gulay. Siyempre, pagkatapos niya maghuhugas ako ng mga ilang peraso para pagkain ni madam ngayong araw na to. Kung anong gusto niyang kainin, malinis na. Pati nung anak ng kasama namin sa bahay. Para hindi na ako magmamadali na hugasan, malinis na yung iba. So ngayon nga, pagtapos ko maglinis ng ref at maglagay ng mga gulay sa refrigerator, iayos. Ayan, hugasan ko naman yung mga yan. Tapos patutuluin hanggang sa mawala ang tubig para ibibigay kay amo. So, ayan yung usual yung kinakain niya. Kasi nga siya ay kailangan vegetarian kasi siya ay mayroong karamdaman. So, kailangan natin niya hugasan lahat. So, let's go!
So, ayan guys, hinugasan ko na po lahat-lahat, agad-agad yung mga gulay. Malinis po yan, 5 beses ko yung hinugasan. So, ayan na siya, nilagay ko sa strainer lahat. So, ayan. So, ayan na lahat. So, see you at the next video. Bye!